Peace be with you, mga kapatid ko sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Kay buti ng Diyos at binigyan tayong muli ng pagkakataon na makapagnilay muli ng kanyang mga salita. Nawa, mga kapatid, abutin muli tayo ng biyaya ng Panginoon saan man kayo naroon. Nasa ibang bansa man kayo o saan man sulok ng mundo kayo naroon, lalo dito sa Pilipinas. Dear brothers and sisters, muli binibigyan tayo ng biyaya ng Panginoon na makapagnilay at nawa ay samantalahin natin ito at buksan muli natin ang ating puso, ang ating isipan, ang ating sarili, ang buo nating pagkatao upang malayang makapangusap sa atin ang Espiritu ng Diyos. Amen po. Kaya muli, samahan niyo po ako sa pagninilay na ito at nawa mga kapatid ay yung mga hinihiling natin ay ipagkaloob na ni Lord. Amen po. Okay, maganda po yung ating pagninilayan. Kaya makisak po kayo ng mabuti yung puso natin ang ating gawing tainga, no? Mga kapatid. Okay, simulan po natin ito muli sa isang maikling panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang banal, amang makapangyarihan sa lahat, sa ngalan po ng Anak na sa Jesus, muli kami nagpapasalamat sa privilege na ibinigay mo sa amin upang kami makapagnilay muli ng iyong mga salita. Alam namin, Panginoon, na maraming tao ngayon ang walang panahon sa ganito. Walang pagkakataon din, Panginoon, para makapagnilay. Kaya kami po'y nagpapasalamat ng lubos-lubos sapagkat, Lord, ang pagkakataong ito ibinigay mo sa amin. Nawa, saan man naroon ang aking mga kapatid na kanilay ko ngayon, Panginoon, at sa mga mag-review nito, makikinig pa rin ng replay or sa YouTube, Lord, dalangin ko po, Panginoon, na kaming lahat ay lukuban ng Espiritong Banal at hayaan mo, Panginoon, na ang Espiritu mo nga ang mangusap sa amin, ang siya magsalita. Gamitin mo po ang iyong lingkod bilang alulod ng iyong mabuting balita. Higit sa lahat ng mga biyaya at pagpapala ng liwanag, Panginoon, pagpapalaya mo, pagpapagaling in the name of Jesus. Ama, inaangkin po namin muli ang tagumpay nito. At nawa, maparangalan muli ang iyong dakilang pangalan, maluwalhati kang muli, Panginoon, at mabigyan ka namin ng kaluguran at bumuhos muli ang biyaya mo sa aming lahat. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Amen and Amen and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Praise God, praise Jesus. Mga kapatid, handa niyo muli ang tubig niyo, mga kapatid, para magamit ni Lord, hindi lang para sa atin, kundi para sa mga taong ilalapit ng Panginoon sa atin. Amen? Lalo yung mga may karamdaman. Lalo na yung hindi makatulog. Ipainom nyo yan pagkatapos mabasbasan ni Lord yan mamaya. Amen po. Manalig po tayo. Wala pong imposible sa Panginoon. Lalo yung mga nanghihina. Yan, maganda yan. Maganda yung ating pagninilayan ngayon para doon sa mga nanghihina at ayaw manghina. Ulitin ko para doon sa nanghihina at mga ayaw manghina. Yan, ito ang ating pagninilayan. Luke chapter, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 21, verses 32 to 36. Mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi, ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon na tulad ng isang bitag. Sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng Anak ng Tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, God. Okay, mga kapatid, ito po ang ating pagninilayan, pamagatan natin, ito ang nakapagpapalakas. Yan. Ito ang nakapagpapalakas. Alam niyo, pinakamahirap na kalalagayan ay yung pasukin ka ng panghihina. Parang magapi ka ng panghihina. Yun, at naging tuloy-tuloy. Naku, mga kapatid ko sa Panginoon, walang pinakamiserabling buhay kundi yung ikaw ay nanghihina sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya ano ba yung dapat nating
laging pinalalakas. Yan, unang-una yung ating spirito. Yung ating spirito. May tinatawag na weak spirit. Kaya nanlulupaypay, nanghihina, nawawala ng gana, yan, laging aburido, laging nawawala ng pag-asa. Di ba? Kaya dapat pinalalakas natin yung ating spirito para sa gayon, mga kapatid ko sa Panginoon, magtagumpay tayo ano man ang ating dadaanan. Kasi sabi nga doon sa ating binasa, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras, lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito. May babala ang Panginoon kasi alam nyo, every now and then talagang nandyan yung yung temptation, nariyan yung mga pagsubok, nariyan yung mga pakana ng diablo, 'di ba? Yung panunukso ng demonyo, 'di ba? Marami siyang strategies na dapat ay mapagtagumpayan natin, hindi tayo ang magapi niya, hindi tayo ang mapagharian niya, yan, 'di ba? Kaya dapat pinalalakas natin yung ating spirito. Isa pang dapat natin pinalalakas ay ang ating pananampalataya. Pag sinabing pananampalataya, tatlong facet yan di ba? Unang-una ay yung tinatawag na paniniwala. Paniniwala. Pinalalakas mo yung paniniwala mo. Isa pa'y pagtitiwala. Yan. At pag-asa. Yan. At ang resulta niyan, kapag malakas yung ating pananampalataya, marami tayong magagawa, mga kapatid, na hindi natin nagagawa kapag mahina ang ating pananampalataya. Amen. At hindi lang yun, kakaroon tayo ng kapanatagan, kapayapaan kapag malakas ang ating pananampalataya. Pero kapag weak ang ating pananampalataya, nanghihina tayo, mga kapatid, diyan po mawawala ang ating kapayapaan, ang ating kagalakan. Yung joy of the Lord nawawala. Nawawala yung ating kasiglahan. Yan. Tinatamad na. Di ba? Yan, of course, nanlulupay-pay nga yun. Yung laging balisa, laging mga nadidepress. Yan. Mga kapatid ko sa Panginoon. Kuha niyo po, ako yun, nagdaan noong hindi ko pa, nadaanan ko yung mga ganyan. Kaya lang, salamat at pinakita sa akin ng Panginoon kung ano ang kung ano mga bagay na nakapagpapalakas sa ating espiritu at sa ating pananampalataya. Amen. Okay, isa pang dapat pinalalakas natin lagi ang ating loob na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Napakahalaga. Kasi lagi ko sinasabi, mga kapatid, ang sekreto ng buhay ay yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kapag ang isang tao ay masunurin sa kalooban ng Panginoon, tandaan niyo po yan. Lagi kang magtatagumpay, lagi kang magiging masaya, lagi kang magiging panatag, lagi kang pinagpapala kapag tayo ay masunurin sa kalooban ng Panginoon. Pero tatandaan natin, mayroong demonyo na nagpapahina sa ating loob para sa gayon ay huwag natin magawa ang kalooban ng Diyos. Bakit? Sapagkat ayaw ng demonyo na tayo pinagpapala. Ayaw din ng demonyo na nalulugod sa atin ng Diyos. Tatandaan natin, ang kinalulugtan talaga ng Panginoon ay ang taong masunurin sa kalooban ng Panginoon. Yung kahit na mahirap, nagagawa pa rin niya. Bakit? Meron siyang lakas Meron siyang lakas para magawa niya, maisakatuparan niya kung ano ang gusto ng Diyos at hindi yung gusto ng sarili. Alam niyo kasi, ang number one nating kalaban ay ang ating sarili mismo. Bakit? Kapag tayo ay tinalo ng ating tinatawag na sinful nature, meron tayong sinful nature, yung kalikasan na sumuway. Meron tayong kalikasan na sumuway. Bakit? Kasi namana natin yan sa ating mga ninuno, sa ating unang magulang. Amen. Yun. Yung tinatawag na spirit of disobedience. Yan. Kaya napakahalaga na pinalalakas natin yung ating loob para magawa ang kalooban ng Panginoon. Matutulan natin yung sarili nating nature, matutulan natin yung udyok sa atin ni Satanas, udyok ng masamang espiritu na suwayin ang Diyos. Bagkos ay maipush natin, sa katuparan natin yung kalooban ng Panginoon, magawa natin, maging sunod-sunuran tayo
sa kanyang kalooban kahit na mahirap. Alam nyo kasi kapag ang tao ay nakita ng Panginoon na gusto, merong desire ang tao na sumunod sa Panginoon, ang Espiritu ng Diyos ay sa atin. Sa atin yung Espiritu ng Diyos at tutulungan tayo makasunod kasi yun ang gusto ng Panginoon. Amen? Now, paano magkakaroon tayo ng lakas na ganoon, lakas ng Espiritu, lakas ng pananampalataya, at lakas ng loob para isakatuparan o sumunod sa kung ano ang ipinagagawa ng Panginoon. Amen? Yung halimbawa, yung pagpapatawad. Pag wala kang lakas ng loob na magpatawad, naku mga kapatid, mahirap ang magpatawad at hindi ka makapagpapatawad. Pero, mga kapatid, kapag tayo binigyan ng lakas ng Panginoon, magagawa natin kahit ang hirap. Mahirap maging bukas palad. Kung wala kang lakas ng loob, mga kapatid, ang laging sasabihin sa inyo sa Satanas ay, nako, mauubusan ka. Paano pag ikaw naman? Di ba? Pumapasok din yung nakawala ng pananampalataya. Amen. Kaya dapat mayroon tayong pinaguhugutan ng lakas. Amen. Alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, huwag kayong huhugot ng lakas sa hindi sinabi ng Panginoon. Dapat yung naaayon sa salita ng Diyos. Dahil kung maghuhugot kayo ng lakas doon sa hindi sinabi ng Panginoon, mahihirapan kayo, lalaglag po kayo. Amen. Pero ngayon, tuturuan tayo ng Panginoon kung saan tayo huhugot ng lakas. Kung ano yung mga bagay na nakapagpapalakas. Yan. Yung salitang nakapagpapalakas. Yung pagninilayan natin. Ano ba yung mga bagay na nakapagpapalakas ng ating espiritu, ng ating pananampalataya, ng ating lakas, ng ating loob. Nakapagpapalakas ng ating loob upang gawin ang kalooban ng Panginoon. Amen? Okay. So, para i-simplify natin, yung salitang nakapagpapalakas. Yung syllables niyan. Nakapagpapalakas. Yan. Iisa-isahin natin yan at tinitiyak ko po sa inyo, ayon sa sinabi ng Panginoon, ayon sa kanyang salita, mga kapatid, magaganap sa atin kapag isinabuhay natin itong mga bagay na nakapagpapalakas. Amen? So, ulitin ko yung syllables ng yung pantig ng salitang nakapagpapalakas ang ating pagninilayan. Unang pantig ay yung na. Ano ang nakapagpapalakas? Mga kapatid, na unang-una, ito, yung nasumpungan at natagpuan nating gawain ni Lord. Kayo ba may nasumpungan ng gawain? May natagpuan na ba kayong gawain ng Panginoon? Alam niyo ang kadalasang mahihina ay wala pang nasusumpungan o natatagpo ang gawain ng Panginoon. Napakaraming gawain ng Panginoon. Sa totoo lang. Ngayon, ngayong pandemic, lalong dumami ang gawain ng Panginoon. Bakit? Nako, magbukas ka lamang ng radyo, magbukas ka ng television, magbukas ka ng, lalo ngayon, ng cellphone. Napakaraming, marami kang matutunghayan na gawain ng Panginoon. Amen. Tanong, may nasumpungan ka na ba? May natunghayan ka na ba? May natagpuan ka na talagang doon ka tinatawag ng Panginoon. Doon ka, mga kapatid, pinaglalagi ng Panginoon. Mahalaga yan. Kasi sabi ng Panginoon ito, iyan ang nakapagpapalakas. Sabi ng Panginoon, Hebrews chapter 10, verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Tingnan nyo mga kapatid, kapag ikaw ay laging, katulad ito gawain ito ng Panginoon, subukan nyo, lagi kayong umattend, huwag kayong absent, balik-balikan nyo pa rin yung ating mga videos natin, yung mga previous na pinag-aralan natin, at makikita nyo, malay nyo, dito kayo tinawag ng Panginoon, di ba? Ito yung gawain na nasumpungan ninyo. Okay, mga kapatid, naunawaan po ba natin? Palalakasin ka dito ng Panginoon. Palalakasin ka. Kaya lang, nasa inyo yan kung hindi kayo mag-commit Pero pag nag-commit kayo sa isang gawain ng Panginoon na kung saan ay nakakakain kayo ng salita ng Diyos, malalaman mo naman talagang kapag yun igawain ng Panginoon Pag yun igawain ng Panginoon, lumalakas ka lumalakas ka. Pero kapag hindi gawain ng Panginoon yan, nanghihina ka.
Amen. At tayo laging inaakay ng Panginoon na sa isang gawain ng Diyos na kung saan pakakainin tayo, inonourish tayo ang ating spirituality, inonourish ng Panginoon, palulusugin niya sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan, lalo na nga ang yung feeding ng Word of God. Kapag tayo, kaya nga sabi sa Bible, sa Matthew chapter 4, verse 4, ang tao ay hindi nabubuhay sa salita lamang o sa pagkain lamang, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen, mga kapatid. Kaya napakahalagang lagi tayong dumadalo sa gawain ng Panginoon. Huwag kayong ma-absent. Amen? Huwag kayong ma-absent. Okay. Now, brothers and sisters, so, alam ninyo, kaya lumakas ang aking espiritu, ang lumakas ang aking pananampalataya, lumakas ang aking loob na isabuhay ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Panginoon, sundin ang kalooban ng Panginoon is because talagang nung nasumpungan ko ang gawain ng Panginoon ay talagang hindi ko na tinantanan. Alam nyo, nung bago-bago ako, bawat prayer meeting pinupuntahan ko. Sa totoo lang, nung hindi ko sinasayang, pagkadating ko sa bahay, mga kapatid ko sa Panginoon, makikinig pa rin ako. Mga kapatid, magjo-join pa rin ako sa kung anong mayroong Bible study, mayroong fellowship. Nako, talagang hindi ko pinalalagpas yan basta may time ako. At saka talagang binibigyan ko talaga ng time. Kasi doon ako lumalakas eh. Gusto nyo ba nanghihina? Siyempre, wala naman taong gusto nanghihina kasi hindi masarap ang mahina. Hindi masarap yung nanghihina ka, nanlulupay-pay ka. Ngayon, kaya tayo binibigyan ng Panginoon ng isang gawain. Ang gawain kasi ng Panginoon parang body. Ang tawag nga ng Panginoon dyan, body of Christ eh. Body of Christ. Ibig sabihin, katawan ni Kristo. Tingnan nyo, halimbawa, itong daliri. Itong daliri na ito. Kapag inihiwalay mo ito sa katawan, ay kahit na ang ganda-ganda ng daliri mo o kaya itong braso mo, itong kamay mo, kahit na ang lakas-lakas nito, ang lakas-lakas, pero kapag ito inihiwalay mo sa katawan mo, manghihina yan. Mawawala ng lakas. Bakit? Kasi yung lakas ng katawan ay dumadalo yan eh. 'Di ba? Kung ihiwalay mo ang isang bahagi ng katawan, halimbawa ikaw ang kamay do sa gawain ng Panginoon. Kapag inihiwalay mo ang sarili mo do sa gawain ng Panginoon, walang pinagkaiba yun sa kamay na inihiwalay mo sa katawan. Siguradong manghihina. Sabi nga sa Bible sabi doon, ang mananatili kayo, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, ang siyang mamumunga ng sagana, sapagat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Sabi ng Panginoon ang sanga na nakahiwalay sa puno ay matutuyo, malalanta at matutuyo. O, di ba? Ganun din. Kaya yung iba nalalanta. Para ding halimbawa, nakapagsiga na ba kayo? Nakaranas na ba kayo magsiga? Halimbawa, may mga kahoy, papatong-patongin mo, then sisindihan mo, maglalagablab yan, di ba? Magniningas yung mga kahoy na, pira-pirasong kahoy na pinagpatong-patong mong ganyan, magniningas. Makikita mo ang lagablab noong apoy, di ba? Kitang-kita mo yung inilagay mo. Halimbawa, mayroong isang piraso kang inilagay na kahoy. Kitang-kita mo nagniningas noong kasama pa noong siga. Amen. Subukan mong alisin at ihiwalay yung nagniningas na isang pirasong kahoy. Makikita mo kusayang mamamatay kasi inihiwalay mo eh. Pero hanggat naroon yun, magkakasama, mga kapatid, tingnan nyo, ang lagablab ng apoy. Ganun din. Kaya may mga taong ang espiritu niya ay talaga naglalagablab, yung kanyang pananampalataya naglalagablab, yung kanyang lakas ng kalooban ay naglalagablab para sundin ang kalooban ng Panginoon. Is because ang isa niyang sekreto is hindi siya umaalis sa gawain ng Panginoon na nasumpungan niya. Amen. Lagi siyang active doon. Kuha niyo po, mga kapatid? Okay. Now, mga kapatid ko sa Panginoon, ito. Pangalawa na doon sa nakakapagpalakas ay yung pantig na ka. Ito ang isa pang nakapagpapalakas. So, ang una ay yung nasumpungan nating gawain ng Panginoon.
O, yung nasalihan nating gawain ng Panginoon. Amen? Okay. Pangalawa ay yung ka, yung ang pantig na ka. Ito, yung karanasan na magaganda na dapat nating gunitain. O, may mga karanasan kasing napakagaganda. Amen? O, karanasan na talaga magdudulot sa iyo ng saya, ng sigla. O, ay nakakalungkot eh. Tingnan nyo, yung demonyo naman, ang gagawin ng demonyo, kung alin yung mga pangit na karanasan, yun ang laging ipapaalala sa iyo. Yung mga kabiguan mo, yung mga pangit na nangyari, yung mga nadidisappoint ka, na pumalpa ka, sumablay, di ba? Nakuha nyo? O, yung iniwan ka ng iyong love. O, di ba? Yun ang gustong ipaalala sa iyo, lagi ng demonyo, para sa gayon manghina ka ng manghina. Kung ano yung mga pangit na nangyari, na karanasan, ay yun ang laging uulit-ulitin sa iyo ng demonyo, para sa gayon patuloy kang manghina. Pero subukan nyo, mga kapatid ko sa Panginoon, subukan nyo lang na ang lagi nyong alalahanin, lagi nyong balik-balikan, guni-gunitain ay yung mga magagandang pangyayari. Ganyan si Haring David eh. Sabi niya sa Salmo, tingnan nyo. Tandaan po natin mga kapatid ulitin ko. Tandaan nyo po ito. Lahat ng nangyaring mabuti, gawa ng Diyos. Lahat din ng mabubuting tinanggap natin, lahat ng mabubuting bagay na tinanggap natin, galing sa Kanya. Kaya, kapag bukas ang ating kamalayan, na ganyan mga kapatid, ay ang dapat natin gawin ay laging, iyon ang ulit-ulitin natin. Balik-balikan natin at makikita nyo, lalakas po kayo. Subukan nyo lang. Mga kapatid, sabi dito sa Psalm 143 verses 5 to 6, araw na lumipas aking nagunita at naalala ang iyong ginawa. Sa iyong kabutihan, ako ay namangha. Tingnan nyo, ang ganda. Mga kapatid ko sa Panginoon, ano ang ginugunita ni Haring David? Yung araw na lumipas na naalala niyang ginawa ng Panginoon, yung mga kabutihan na ikinamamangha niya. Ikinamamangha. Pag ikaw kasi namamangha, may kagalakang naroon sa kalooban mo na nagpapasaya sa iyo eh. Kuha niyo po mga kapatid. Kaya napakahalaga ang binabalikan natin mga kapatid, yung mga karanasan natin na tayo ay naging masaya, enjoy na enjoy tayo. Blessing ni Lord yan eh. Tapos magpupuri tayo sa Panginoon. Bakit? Sapagkat alam natin na siya ang may gawa noon, siya ang nasa likod noon, siya ang author noon. Kuha niyo po mga kapatid. Dapat, yun ang babalikan. Huwag mo nang balikan yung mga kabigo. Nako, manghihina ka dyan. Amen? Yung mga nabalitaan mo. Katulad yung mga babae na pinagtaksila ng asawa. Binabalik-balikan pa pag nakikita yung kamukha noong babae ng kanyang asawa. Mga kapatid ko sa mga, ay talagang madidismaya ka dyan. Mawawala ang gana mo. Mawawala yung sigla mo. Amen? Hindi nakapagpapalakas yan. Ang nakapagpapalakas, balik-balikan mo yung magagandang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Napakarami yan. Sa totoo lang, napakarami po ng mga ginawa ng Diyos na magaganda. Amen? Kaya nga lang ang demonyo ay talagang tinatakpan niya yan. Ayaw niyang alalahanin natin yan. Kasi magpupuri ka sa Diyos eh. Kasi talagang aawit ka sa Panginoon. At ikaw ay magpapasalamat sa Panginoon. Ayaw ng demonyo yun. Ang gusto ng demonyo, ang balik-balikan mo yung ginawa ng demonyo sa buhay mo. Kuha nyo, para lagi kang nalulungkot, nanghihina. Hindi nakapagpapalakas yan. Amen? Sabi sa Psalm 77 verses 11 to 12, sabi niya, kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Kapag magaganda ang inyong ginugunita, ewan ko naman kung malulungkot kayo. Ewan ko naman kung manghihina kayo. At sigurado, ang iisipin ninyo ay ganito. Ang iisipin nyo ganito, kayang gawin uli ni Lord sa akin yun. Gagawin uli ni Lord yan. Amen? Bakit? Nothing is impossible with God.
Kuha niyo po mga kapatid, kung ako'y pinagaling noon, pagagalingin pa rin ako ngayon. Kung ako'y pinagpala noon, pagpapalain pa rin ako ngayon. Kung ako'y nagtagumpay noon, pagtatagumpayin pa rin ako ng Panginoon ngayon. O, di ba? Amen? Kung ako'y nakalaya doon sa problemang yun noon, nako, sigurado yon, makakalaya uli ako ngayon. O, ganyan. Amen? O, maliwanag po ba? Magtatagumpay ka kapatid, balik-balikan mo lang yun. At habang binabalik-balikan natin yung magagandang gunita na yun, karanasan na yun, mga kapatid, ay sabayan mo ng pagpupuri sa Panginoon. Sabayan mo siya ng pasasalamat, pagluwalhati sa Kanya. Amen? Maliwanag po. At sigurado yon, sasaya at sasaya ka. Sabi sa Psalm 44 verse 15, at lagi kong alaala mapait na karanasan. Ito pala, pagka mapait na karanasan, ako sigurado, ito ang mangyayari sa atin. Lagi kong alaala, mapait na karanasan, aking puso ay nanlumo sa malaking kahihiyan. Tingnan nyo, nanlulumo ka. Di ba? Alam nyo ba ang nanlulumo? Nangihina. O, di ba? Amen? Ang daming, parang disappointed ka. Kuha nyo po mga kapatid. Pangatlo ay ito sa yung nakapagpapalakas. Unay na, tapos ka, ngayon, pag. Alam nyo, ang isa pang napakabisang nakapagpapalakas sa atin na ito. Yung pagdarasal ng palagian. Yung pagdarasal ng palagian. Hindi yung kung kailan lamang tayo hirap na hirap o maraming problema saka magdarasal. Kung kailan lamang tayo may delubyo, may trahedya, saka magdarasal. Kung kailan lang nangigipit, saka magdarasal ng taimtim. Hindi, dapat nga pagka pinagpapala ka ng lubos kapag ang dami-daming blessing, dapat lalo ka magbabad sa prayer. Bakit? Kasi sa totoo lang mga kapatid, ayaw ng demonyo sumasaya ka. Kaya minsan, ang gagawin niya, pipigilan kanya magdasal. Di ba? Hindi niyo ba napapansin na ang pagdarasal ang isa sa minsan nakakatamad gawin? Totoo yan mga kapatid. Bakit? Mag-a-attempt ka pala magdasal? Mga kapatid, nako, sigurado yan. Nakakubabang na sa likod mo ang demonyo. Amen? Antukin ka, o kaya naman kung ano-anong ipaiisip sa iyo para wag kang magdasal. O kaya naman aalisin yung gana mo para sa gayon, huwag kang magdasal. Bakit? Kasi alam niya nakakalakas ang pagdarasal. Bakit? Kumukonekta ka muli Muli kang kumukonekta sa source ng lakas. At sino ang source ng lakas? Ang Diyos. Siya ang bukal ng lakas. Kaya the more we pray, the more na tayo ay nagre-reconnect sa Diyos. Amen? The more na tayo ay kumukonekta uli doon sa source o sa pinagbubuhatan ng lakas. Amen? Ito po mga kapatid, sabi nga sa Luke chapter 18 verse 1, sabi ito, isinalaysay ni Jesus ang isang talinaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawawala ng pag-asa. O, di ba? O, nyo mga kapatid, tinuturuan ng Panginoon. Alam nyo, ang Panginoon ang the best na teacher. Basta itinuro niya, sigurado yon, napaka-effective nun. Totoo yon. Kaya tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad na manalangin lagi. Manalangin lagi. Huwag manghihinawa. Kaya nga sabi sa 1 Thessalonians, pray unceasingly, sa chapter 5. Sabi, pray unceasingly. Manalangin kayo ng walang patid. Di ba? Unceasingly. Okay. Pag sinabing unceasingly, lagi-lagi nananalangin. Hindi yung kung kailan lang maibigan, kung kailan lang bakante. Ay, nako, mga kapatid. Kaya minsan ginagawa ng demonyo, mga kapatid ko sa Panginoon, lagi kang bibisihin. Bibisihin ka niya para wag ka mag-pray. Amen? Ang dami niyang i-offer sa iyong opportunity, etc., etc., di ba? Mabibisi ka ngayon sa buong maghapon. Pagdating ng oras na dapat nananalangin ka, actually, hindi lamang yung gabi ang tamang pananalangin, kundi every now and then.
you must connect yourself with the Lord, the source of power, the source ng ating lakas, our strength. Amen? Para sa ating espiritu, para sa ating pananampalataya, para sa ating pagmimiti na makasunod sa kalooban ng Panginoon. The desire to obey the Lord. Amen? Okay, so pray, pray, pray. Sabi sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. See? Panalangin may pasasalamat. Paano yun? Yung pag may hihingin ka, nagpapasalamat ka na. Amen? Nagpapasalamat ka na. Lord, thank you sa lahat ng answered prayers ko at thank you sa mga darating ko pang answered prayers. Yun yun. Pag nagdarasal ganun, ako pag nagdarasal ganun sa umaga lang, sa umaga pagising ko, ang lagi kong dasal kagad Lord, salamat po sa magdamag na nakalipas, na ako'y nakatulog na mahimbing, at sa bagong kalakasan ngayong umagang ito, at sa lahat ng biyayang ibinuhos mo na kanina pa, ibinubuhos mo ngayon, at ibubuhos pa sa buong maghapon. Salamat na po ngayon pa lang. O, tingnan mo. O, kaya naman talagang hindi kami pinagkukulang Bakit? Ay, pinasalamatan ko na kaagad. Yung hindi ko pa nakikita, hindi pa dumarating, pinasalamatan ko na because I have a positive mind. Ano yung positive mind ko? Na mayroong darating. Amen? Ay, sabi ng Panginoon, it will be done according to your faith. Mangyayari, sabi sa Matthew chapter 9, verse 29, it will be done, mangyayari ayon sa iyong paniniwala. Ay pinaniwalaan kong maraming darating sa buong maghapon. Kaya totoo naman nangyayari. Maraming dumarating na biyaya sa buong maghapon. Bakit? Pinasalamatan ko na sa umaga pa lang Kuha nyo mga kapatid, sinabi ng Panginoon yun And God will supply all our needs. O doon pinasalamatan ko na isusupply ng Panginoon lahat ng aking pangangailangan. Kuha niyo mga kapatid. Di ba sabi ng Panginoon, Philippians 4:19, and God will supply all our needs. So, inaangking ko na yon. Ano sabi ng Panginoon? Sa Mark chapter 11, verse 24, ano man ang hingin nyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo yon at matatanggap nga ninyo. Positive mind, positive thinking. Amen? Maliwanag po, kaya napakahalaga ng prayer. Kaya lalakas ka talaga pag lagi ka nagpipray. Amen? Maliwanag po. Bakit nga? Kumukonekta ka lagi. Ikaw kapatid, gaano ka kadalas kumonekta sa Diyos? Amen? Yung lagi mo siyang naiisip, lagi mo siyang kinakausap. Ano man ang ginagawa natin, kinakausap natin si Lord. Alam nyo, kanina naggagawa ako ng bookshelf dito sa bahay, mga kapatid. Habang nagpupukpuk ako, habang naglalagari ako, dear brothers and sisters, akin pong kinakausap ang Panginoon. Lord, ilalagay natin dito yung mga books natin yung mga binabasa nating Bible at saka yung iba't ibang babasahin patungkol sa iyo, Panginoon. Kaya tulungan mo ako. Ito, ino-offer ko rin sa iyo itong ginagawa kong ito. Di ba? Kinakausap mo siya. Lord, tulungan mo ko. Huwag ako mapukpok yung daliri ko. Huwag ko malagari yung aking kamay. Kuha niyo, mga kapatid ko sa Panginoon. Pwede mong kausapin, pwede kang kumonekta sa Panginoon kahit nagtatrabaho ka pa. Amen po? Totoo po yun. Kaya nga lang, kapag may iba kang iniisip, lalo na kapag laging pera o kaya problema, utang, nako, mga kapatid, lalong hindi mababayaran yan. Subukan mong lagi mong isipin ang Panginoon, kausapin mo ang Panginoon, sa anumang ginagawa mo at iwaksin mo ang problema mo. Ang Lord ang magsosolve ng mga problema mo. Subukan mo yan. Bakit? Pangako ni Lord dyan Amen po. Sabi ng Panginoon, ito pa sabi sa, ito, pang-apat yung sa nakapagpalakas. Ayan, yung unang ito. Pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos. Yan, tingnan nyo. Pakikinig at pagbabasa. Kapag tayo nakikinig at nagbabasa ng salita ng Diyos, lalakas po tayo. Kahit yung pagbabasa ng mga books na encouragement, yung tungkol kay Lord. Huwag kayong manghinayang na bumili ng mga libro na
nakapagpapalakas ng ating pananampalataya, nakapagpapalakas ng ating espiritu. Oh? Dahil napakahalaga ang laging malakas ang espiritu, malakas ang iyong pananampalataya, at malakas yung iyong loob na gawin ang kalooban ng Panginoon. Napakahalaga niyan. At tandaan po natin, kung gumagastos ka sa mga walang kapararakang bagay, na minsan ay nagdudulot lamang sa'yo ng walang kwenta, di ba? Minsan ay yan pa nagiging dahilan para ma-disappoint ka, mga kapatid. Kung gumagastos ka dyan, mas dapat mong gastusan ang iyong espiritu, ang iyong pangangailangan spiritual. Amen? Kaya ako, mga kapatid ko sa Panginoon, kung makikita nyo lamang, ang dami-dami kong books dito, mga kapatid, yung iba ay talagang binili ko, mga kapatid ko sa Panginoon, nagtiis ako na hindi ako kumain, magmerienda, hindi ako, natiis ko na hindi ako pumasok sa isang restaurant o fast food diyan para lamang makabili ako ng books. Amen? At habang binabasa ko naman yun, grabe namang dinudulot sa akin na kagalakan. May mga book nga pa rin, may mga books nga pala ako nabasa na para akong nag-recollection mag-isa nung binasa ko. Kahit na, alam nyo, ang galing ng Espiritu Santo. Kahit hindi ako magaling sa English, mga kapatid, at nakabili ako ng book na kahit English, ang ganda-ganda. Naku, parang Tagalog lang kung basahin ko siya. Sa totoo lang po, mga kapatid ko sa Panginoon, bakit? Kapag kasama mo ng Espiritu Santo, nalulugod ang Espiritu Santo, na basahin mo yung book na yon, dear brothers and sisters, tandaan niyo po yan, maunawaan mong mabuti at magpapalakas sa iyo. Amen? Kaya ako, salamat sa Panginoon. Talagang, lahat naman ng tinuruan ko ng ganyan na, read. Listen. Ako, sa totoo lang, walang araw na hindi po ako nakikinig ng salita ng Diyos. Bagamat halos araw-araw na ako nagtotok, mga kapatid, pero hindi ko pinalilipas ang maghapon na wala akong naririnig na salita ng Diyos buhat sa ibang nangangaral, buhat sa isang tagapagpahayag. Amen? At doon ako talagang humuhugot ng lakas. Bakit? Salita kasi ng Diyos yun Ang salita ng Diyos ay nakapagpapalakas. Amen po. So, listen and read. Sabi ng Panginoon, tinin nyo pa, mga kapatid ko sa Panginoon. Pakinggan nyo to. Romans chapter 10 verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Yun. Tingnan nyo. Ang liwa-liwanag yan. Paano lalakas ang iyong pananampalataya? Di makinig. Man ng salita ng Diyos. Amen? Okay. Psalm 19 verse 7. Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay na sa tao ng panibagong kalakasan. Tingnan nyo, mga kapatid, nakapagbibigay ng panibagong kalakasan. Kapag binubulay-bulay mo yung kanyang kautusan, yung kanyang mga salita, dear brothers and sisters, sigurado yan, palalakasin tayo niyan. Amen po? Kaya, listen. Huwag niyong kaiinipan. Hanap uli kayo lagi. Kailangan natin. Di ba kapag maliwanag sa ating isipan na kailangan natin maging malakas, di hahanapin mo yung nakapagpapalakas. Tama? Gusto mo laging malakas. Ayaw mo nang lulupaypay. Ayaw mo nang hihina. Ayaw mo namang hanapin na nakapagpapalakas. Ayaw mo namang gastusan na nakapagpapalakas. Ayaw mo pag-abalahan na nakapagpapalakas. Tapos isang araw, iiyak-iyak ka. Isang araw, nalulumo ka. Isang araw, nalulupaypay ka. Sino bang may dahilan yan? Di ba tayo rin ang may dahilan? Kuhan niyo po mga kapatid. Gusto mo lagi nakangiti. Ayaw mo namang hanapin yung mga bagay na nakapagpapangiti. Kuhan niyo po ba mga kapatid ko sa Panginoon? Kasi tayo lagi Tayo, sabi nga, life is what we make it. Tayo yung gumagawa ng buhay natin. Tayo nagtitimpla ng buhay natin. Nariyan ang Panginoon, tuturuan ka magtimpla. Pero tayo ang gagawa noon. Kung anong pipiliin natin, kung anong gagawin natin, kung anong susundin natin. Amen? Maliwanag po, tayo pipili. Kasi may kalayaan tayo. Pwede mong piliin kung ano. Kung gusto mo malungkot, ay di pili mo malungkot o nakakalungkot. Abay, kung gusto mo nakakalakas, abay, piliin mo nakapagpapalakas. At ito nga yun. Kuha nyo, mga kapatid.
Nawa, maintindihan natin. Ito pa ang isa. Na nakapagpapalakas. Isa pang pa. Yung isa, yung pakikinig at pagbabasa. Ito. Pangalawa, isa pang pa, ito. Yung patotoo ng iba sa kabutihan ng Diyos. Yung nakikinig ka ng patotoo ng iba. Amen. Ay huwag niyong pakikinggan yung masamang balita, yung mga nakalulungkot na balita. Amen. Kapag sa TV, mga kapatid, may pinapanood ako, at ang pinipicture yung mga nakapanlolo mo. Ay naku, inililipat ko yan. Inililipat ko. Bakit? Unang-una, wala naman akong magagawa doon sa taong, halimbawa, nagkaganon, naging pangit ang nangyari, o kaya naman naputulan ng paa, di ba? Ganun. Wala naman akong magagawa doon, di ba? Kundi ipag-pray ko. Ako naman, lagi ko pinagpipray lahat ng ganyan. Yung mga nasangkot sa sakuna, biktima ng sakuna, biktima ng kalamidad, pinagpipray ko naman lagi yan. Umaga at gabi, pinagpipray ko lahat sila na hindi mga pinagpala. So, kapag ako nanonood ng TV, gusto ko, ako'y lumalakas. Kaya, kadalasan pinapanood ko, comedy. Comedy. Amen. O kaya naman, of course, yung tungkol din sa Panginoon. Yun, mga kapatid ko sa Panginoon. At, kaya malakas ako lagi. Amen. Laging araw-araw, enjoy. Kuha nyo, mga kapatid. So, yung patotoo ng iba. Tingnan nyo. Sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 12, sinulatan ko kayo, si San Pedro po ang sumulat nito sinulatan ko kayo sa tulong ni Silas na isa nating kapatid at lubos kong pinagkakatiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at magpatotoo na ito nga ang kagandahang loob ng Diyos. Manatili kayo sa pagpapalang ito. Yung sinulat po niya ito, ang alam ko, nung sinulat niya ito, nasa bilangguan si Pedro, mga kapatid. Pero, tingnan nyo, nakapagpalakas pa rin doon sa mga kasamahan niya. Mga kapatid, napakahalaga po noon na mayroong kayong naririnig na patotoo ng iba, na kung papaano sila pinagpala, kung papaano sila nakalaya, kung papaano sila nagtagumpay doon sa problema. Pakinggan nyo po yung mga patotoo. Ayan ay kadalasan na naririnig natin sa mga gawain ng Panginoon. Amen? Kapag fellowship, mayroong nagpapatotoo kung paano siya pinagpala ng Panginoon. Amen? At lalakas po kayo. Because our God, ang ating Diyos, gusto tayo pinagpapala ng Panginoon. Amen po. Subukan nyo na ang pakinggan ninyo ay puro dilubyo, puro kamalasan ng inyong kapwa. Kapighatian yung inyong kapwa, madadamay kayo. Amen? Maliwanag po, maapektuhan kayo. Kaya ang pakinggan nyo, yung mga pinagpala, yung mga patotoo ng mga pinagpala ni Lord, at sigurado yan, lalakas po ang inyong espiritu, ang inyong pananampalataya, at ang inyong loob din sa kanilang mga patotoo. Amen? At ito, ang isa pang nakapagpapalakas. So, nakapagpapala. Ito na. Yung langit na gantimpala. Yung langit na gantimpala sa mga mananampalataya. Kapag wala po kayong goal sa buhay, at dapat naman ang pinakang highest goal natin sa buhay ay ang makapiling ang ating Ama sa langit, lalakas po tayo. Kapag lagi mo iniisip na mayroong langit na tahanan ng aking Ama. Kaya magagawa mo ang kahit na mahirap. Halimbawa, mga kapatid, kung ang goal mo ay makarating sa langit, makapiling ang Diyos sa habang panahon. Amen? Yung katulad ngayon, meron akong kaibigan, ang lakas-lakas. Nako, dinapuan ng COVID. Nako, yun, kinuha na ni Lord. Amen? Nawa, nasa piling siya ng Panginoon. Di ba? Hindi natin ngayon alam kung anong mangyayari. Walang nakatitiyak ng kanyang buhay, only God, sapagkat Diyos lamang ang may takda ng buhay. Amen po. Kaya mahalaga na tayo laging handa. Pero, kaya nga, ano man ang hindi mo natanggap dito, ay baliwala yan sa inihahanda ng Panginoon na buhay na walang hanggan, na kung saan wala ng hirap, wala ng lungkot, wala ng takot, wala ng pangamba, wala ng kaguluhan. Amen po. Kapawang kapayapaan, kagalakan, at kasiyahan
kapanatagan at buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Puro pag-ibig doon. Amen po, mararanasan natin. So, kung mayroon kang langit na inaasam o langit na inaasam na gantimpala sa iyong pagsusumikap, magagawa mo ang hindi mo magagawa noon eh. Diba? Sabi nga ng Panginoon sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay makapapasok sa langit, kundi yung lamang sumusunod sa kanyang kalooban. Amen? Kaya makakasunod ka. Bakit? Kasi minimithi mo rin yung buhay na walang hanggan eh. So may lakas ka ng loob na gawin ang anumang bagay na mahirap, basta ito'y kalooban ng Panginoon. Bakit? Mayroon kang minimithi na buhay na walang hanggan, yung langit na gantimpala. Kaya tingnan niyo, sabi ni San Pablo sa mga taga-Pilipos chapter 3 verses 12 to 14, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. O, di ba? Yung gantimpala, yung langit na gantimpala. Amen? Kayo ba? Ano nakapagpapalakas sa inyo ng loob? Ako, kaya nga, kaya kong magtiyaga, kaya kong magtiis, kaya kong magpasensya, kaya kong nagagawa kong magpatawad lagi sa mga nagkukulang, nagkakasala sa akin, nagagawa kong gawin yung hindi ko nagagawa dati. Bakit? Kasi ang nagpapalakas sa akin mayroong langit na tahanan ng Diyos na inihahanda sa akin. Mayroon akong patutunguhan. Hindi masasayang aking buhay. Hindi ako sumusuntok sa hangin. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 9, sabi doon, 1 Corinthians chapter 9 verse 25 to 26. O basahin muna natin itong Romans chapter 2 verse 7. Sabi doon, buhay na walang hanggan ang ibinibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalang kadakilaan at kawalang kamatayan. Yun. So, yun daw ang inihahanda ng Panginoon. Amen? Kaya si San Pablo, talagang hanggang sa huling sandali, bibitayan na siya papatayin na siya, mga kapatid, parurusahan na siya ng kamatayan Nakapagsusulat pa siya, talagang ganado pa siya. Talagang nasasabi pa niyang, ako'y iaalay na. Grabe, mga kapatid ko sa Panginoon. Kasi nga, talagang mayroon siyang tinatanaw na hindi man nasayang ang kanyang buhay sapagkat mayroon siyang patutunguhan ang buhay na walang hanggan. Sabi nga dito, mga kapatid, 1 Corinthians chapter 9 verse 25 to 26. Masulat ni San Pablo dos sa mga taga-Korinto. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. O yung sumasali nga naman sa race, di ba? Sa takbuhan, panandalian lamang yung gantimpala, maaring pera, maaring medalya, di ba? Yung panandalian lamang. Ngunit, ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Ibig sabihin, sigurado ni San Pablo na hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang buhay. Mayroon siyang buhay sa langit na tinitingnan niya, inaasam niya, at sigurado niya makakamtam niya. Amen? Bakit? Kasi sumunod siya sa kalooban ng Panginoon kahit mahirap. Amen? Yun ang nagpalakas sa kanya. Yung gantimpalang langit, yung langit na gantimpala sa kabilang buhay. Amen. And last, yung kas, na kapagpapalakas. Okay. Yung salitang kas, yung pantig na kas, ito ang nakapagpapalakas. Yung kasamahang malalakas din ang pananampalataya. Huwag kayong sasama sa mahihina ang pananampalataya. Manghihina kayo. Dapat, ang kasamahin nyo lagi, yung malalakas din ang pananampalataya. Yung mga kasamahang malalakas din ang pananampalataya. Kapatiran na malalakas ang pananampalataya. Amen? Sabi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan o kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Pumili tayo ng kasama
Dapat gusto mong lumakas, sumama ka sa malalakas ang pananampalataya. Sumama ka sa nanlulupaypay, manlulupaypay ka rin. Sumama ka sa reklamador, magiging reklamador ka rin. Amen? Sumama ka sa makasanlibutan, sigurado yung magiging makasanlibutan ka rin. Amen? Gusto mong talaga maging sigurado ang buhay mo? Sumama ka sa mga sigurado ang buhay. At sino yun? Yung malalakas ang pananampalataya sa Diyos. Amen. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 3, verse 7 to 8, mga kapatid, dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo ay napasigla kami sa gitna ng aming pagkabalisa at mga hirap. Nabubuhayan kami ng loob kapag kayo'y nananatiling matatag sa pananampalataya. Tingnan nyo, sino nakapagpapatatag do sa kanilang pananampalataya? Yung matatatag din. Amen? Kaya sabi nga na, nabubuhayan kami ng loob dahil sa inyo. Kasi nakikita namin, buhay na buhay yung pananampalataya ninyo. Kuha nyo mga kapatid ko sa Panginoon, dapat ganun tayo. Sumama ka sa mga malalakas ang pananampalataya. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 3, verses 1 to 3. Kaya naman, nang hindi na kami makatiis, minabuti naming magpaiwan sa Atenas at suguin sa inyo si Timoteo na ating kapatid at kamanggagawa para sa Diyos sa pangangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo. Isinugo namin siya upang patatagin kayo at palakasin ang inyong loob alang-alang sa inyong pananampalataya upang hindi manghina ang sino man sa inyo dahil sa mga pag-uusig. Alam ninyong ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Kuha nyo mga kapatid ko sa Panginoon. Sinong nagpalakas ng kalooban ng mga nanghihina noon na pananampalataya? Si Timoteo. Si Timoteo po, batang-bata na mananampalataya. Sa totoo lang, pinakabatang preacher. Pero, dear brothers and sisters, nakapagpapalakas ng kapwa niya mananampalataya. Amen? Okay, mga kapatid, kayo, sino po ang lagi niyong sinasamahan? Sino ang lagi niyong kabarkada? Sino ang lagi niyong kausap? Pag ang kausap niyo mahihina ang pananampalataya, mahahawahan po kayo niyan. Mapupulyut din ang isipan niyo kapag ang kausap niyo lagi at kasama niyo lagi, polluted din ang isipan. Amen? Ingat kayo. May transferring spirit pa naman na tinatawag. Nagtatransfer yung kanyang kahinaan sa iyo. Yung pagiging makasanlibutan niya, natatransfer sa kanyang laging kasama at kausap. Amen? Mga kapatid, sa mga sandaling ito, magnilay tayo ng lubos at nawa, tanggapin natin yung mensahe ng Panginoon. Tandaan po natin, narin lang ang Panginoon. Ayaw niyan tayo nanghihina. Kaya lang, we have to do our part. Hanapin natin yung nakapagpapalakas. Amen? Hanapin natin yung yung nasumpungan natin at natagpo ang nating gawain. Huwag tayong aalis doon. Yung karanasang magagandang gunitain, dear brothers and sisters, yung pagdarasal ng palagian at madalas, yung pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos, at ang isa pang yung patotoo ng iba. Makinig kayo ng mga patotoo ng iba na pinagpala. At yung langit na inaasam na gantimpala. Amen? At yung huli, mga kapatid ko sa Panginoon, yung kasamahang malalakas din ang pananampalataya. Klaro po ba mga kapatid? Tayo dumulog sa ating Panginoon at manalig tayo na muli ang Panginoon ay dudinggin ang ating mga panalangin. Bakit? Narito kayo sa gawain ni Lord Narito ko sa gawain ng Panginoon. Ako simple lang ang aking pananampalataya. Lagi ko sinasabi, kung yung walang panahon sa gawain katulad nito, sa pagninilay ng salita ng Diyos, ay binibigyan pa rin, kinahabagan pa rin ng Panginoon. Gaano pa kaya yung nakikipagnilay? Nakipagnilay ka, nalugod ang Panginoon sa iyo, sigurado yan, hindi kanya pababayaan na walang answered prayer. Amen? Lumapit tayo sa Panginoon. Amen? Manalig tayo na itong
gawain ng Panginoong ito, i-bless tayo ng Panginoon. Handaan nyo rin yung tubig nyo mamaya, ha, mga kapatid, and I will pray for all of them. Father God, muli po, salamat sa mabuting balita sa salita mo, O Diyos. Salamat po sa mensahe mo. Salamat kay buti-buti mo, Panginoon. Ama, may mga kapatid po ako ngayon ang hihina sa pananampalataya, nanlulupaypay, nawawala ng pag-asa, nalilito, nanghihina ang kalooban, Panginoon. I pray, Lord, lahat po sila, bigyan mo ng panibagong kalakasan. Patatagin mo ang kanilang relasyon sa iyo. Lagi mo silang ikonekta sa iyo. Panginoon, lingapin mo po sila. Lingapin mo po sila, lalo sa mga sandaling ito, lalo ng mga may karamdaman. Lord, I pray, i-touch mo po sila. Pagalingin mo po sila, Panginoon. Ano man ang kanilang karamdaman, gaano man kaya kalubayan, nananalig po ako. Napakadali lang sa iyo, Panginoon yan. Napakadali lang sa iyo. Ang katunayan sa isang iglap, kaya mo pong gawin sapagkat sa iyo po'y walang imposible, walang mahirap. Ama, lahat sila, I pray, heal them. Heal them and bless them. Lahat ng mga kanilay ko, Panginoon, nakipagnilay na sa gawain mong ito ngayon, Lord. Please, i-bless mo po ang kanilang pangangailangan. Tugunin ang kanilang mga kahilingan. Ibigay mo po sa kanila ang the best sapagkat, Lord, nananalig kami, ikaw ang the best. At ikaw ang pinakamabuti, kaya ibigay mo rin sa kanila ang pinakamabuti. Lord, kung ano po yung magpapaginawa sa kanila, kung ano makapagpapalaya sa kanila, kung ano, Panginoon, ang bibigay sa kanila ng kapayapaan, kapanatagan, ibigay mo po sa kanila yung kagalakan, Lord, in the name of Jesus. Ano man ang problema nila, Lord, please, tulungan mo silang masolve ito. Ibigay mo ang solusyon. Let your hand touch them, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, makalaya sila sa kapangyarihan ng Diablo, sa kapangyarihan at gawa ng mga demonyo na yan na nagbibigay ng kaguluhan, karamdaman, sakit, at kung ano-ano pang malayo sa iyong plano, Panginoon. In the name of Jesus. At inaangkin po namin, Panginoon, sa mga sandaling ito, biniles mo nga silang lahat. At maging yung tubig, Lord, narito sa aking harapan, Panginoon, marami ito. At yung mga hawak din ng mga kapatid ko, idinudulog din sa iyo, Lord. I-bless mo po yan. Basbasan mo po yan. Daluyan mo ng iyong kapangyarihan, lalo ng pagpapagaling. Kapayapaan, kasiglahan, kapanatagan, Panginoon, kalakasan, O Diyos. In the name of Jesus, in the name of Jesus, sa ngalan ng aming Panginoong Yesus, ipinagsusumamo po namin yan. In the name of Jesus, tinaangkin po namin sa mga sandaling ito, bumabanga ang Espiritong Banal sa aming lahat. Panginoon, lalo sa mga may karamdaman at namumroblema at sa mga kapatid namin, Panginoon, Lord, sa mga sandaling ito, naghahanap ng liwanag. In the name of Jesus, at yung mga tubig na yan, Lord, ay pinagpala mo. Gagamitin mo yan to glorify your name and to bless, mga Panginoon, yung mga taong nangangailangan ng blessing. In Jesus' name, amen and amen and amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo lahat ang papurit, parangal, pagluwalhati, pasasalamat, pagdakil at pagsamba. In Jesus' name, amen and amen and amen. Salamat po, Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Mga kapatid, maraming pong salamat muli sa pakikisa sa akin sa pagninilay, mga kapatid. At manalig po tayo. Ngumiti na po kayo. Answered prayer na po tayo. Pinagpala na po tayo. Amen? Pinagpala na tayo. Huwag kayong mag-alilangan. Huwag kayong mag-negative. Tinugon tayo ng Panginoon. Nagulugod ang Panginoon sa atin. Amen po. At share nyo po itong video na ito. Share nyo po at huwag niyong kalilimutan mag-subscribe sa YouTube channel ni Lord Brother BRO Ding Alban. Amen? Okay po. At i-share nyo po. Ikayatin nyo rin yung iba na mag-subscribe. God bless po. Maraming salamat. At sa Friday po, so may Miyerkules tayo, and then Friday po, sinasabi ko na po sa inyo, 5 o'clock po tayo sa Friday. Mayroon lang pong importanteng gawain ni Lord. Gawain din po ni Lord ang dahilan kung bakit tayo maaaga. God bless po, mga kapatid. Salamat.